Ano ang pinaka-the best na investment para sa ating mga OFW? Kung yun ang sagot mo, mali ang beshi ko. Ano nga ba ang pinaka-the best na investment nating mga OFW? Ito na. Siyempre, ang health and wellness. Ika nga, body, mind, and soul. Ang pinaka-ano talaga na dapat nating pagpokusan na investment ay ang ating kalusugan. Ang ating health. Lalo pat tayo nga ay nasa malayo at malayo tayo sa ating pamilya. So, dapat lagi tayong healthy. Kasi mahirap magkasakit na tayo ay nasa malayo at hindi tayo makakapagtrabaho kapag tayo nga ay may sakit. Paano natin ipagpapatuloy ang ating mga trabaho kung tayo ay may sakit na? Diba? So, ang unang-una talaga, number 1, ay ang iyong health. Mag-invest ka para sa healthing kalusugan. Ayan. Kasi hindi ka magiging productive kung ikaw ay sakitin, nagkakasakit ka. So, ang napaka-importante talaga na investment ng isang OFW, or hindi lang OFW, kung hindi sa ating lahat, ang napaka-importante at dapat number 1 natin na investment ay ang ating kalusugan. Ano nga ba natin mapapangalagaan ng ating kalusugan? Number 1, ang bango ng oregano. Tanim ko yan. Eat healthy. Ganyan. Siyempre, kung ano yung kinakain mo, yun ka din. O, diba? You are what you eat. Tama ba yung tama ba yung ano ko doon? Yung pagka-express ko doon sa English noon na you are what you eat. Siyempre, kapag kung ano ang kinakain mo, yun yung pinapasok mo sa katawan mo, yun ang magiging ikaw, 'di ba? So kung unhealthy ang mga kinakain mo, ano bang ine-expect mo, 'di ba? Kasi lumaki ako talaga sa gulay-gulay, and lumaki akong napaka-strong na bata. Charing. Sa totoo lang po talaga, hindi ako sakitin na bata. At dahil mahilig ako sa gulay, and I am very much aware nga sa mga sakit-sakit na ganyan dahil takot ako sa doktor. Ayoko ng doktor, ayoko ng gamot. So, healthy eating habits. Yun yung pinaka-importante. Okay? Fruits, vegetables, and water. Siyempre, nag-pause muna ako para ipakita sa inyo paano ako uminom ng tubig. Di ba? May mga pa-pause na ganon. Kasi water is very important. Hindi ka mau-overdose niyan. Charing, wag mong lunurin ang sarili mo, yun lang. Alam naman natin na lahat ng too much ay hindi maganda sa katawan. Siyempre, may ano lang, kung ano lang yung tama. Kapag thirsty ka, inom ka. Minsan, kahit hindi ka thirsty, pero yung katawan mo nadi-dehydrate na, kailangan uminom ka. So, hindi ako pala inom na tao actually. But, ginawa ko siyang habit na itong 350 ml na water bottle ko ay at least nakakaapat ako sa isang araw. So I make that a habit every single day. So parang kung nahihirapan kayo kagaya ko before, nahihirapan ako sa baso-baso ganyan. So what I did is sa water bottle na lang. So kung may mas malaki kayo, maybe 3 bottles a day. And mine is 4. Mayroon akong early morning bago ko ayusin ang bed ko, tubig muna. That's my habit. It's been like years and years and years, and it changes my body. Tingnan ninyong mag-lessen ng mga sugar, lessen your salt, lessen your rice, kasi nandyan lahat yung mga which is very difficult mag-lessen ng rice kasi syempre rice is life, ika nga. So, what I do is still lesson lang, pakonti-konti lang, pero hindi ko sinasabi honestly na I don't eat rice. I still eat rice kasi it's important dahil nga very active ako sa aking martial arts na activity. So, I feel like rice is my energizer.
So, hindi ko sasabihin na, hindi ko sinasabi sa inyo, magsisinungaling ako na hindi ako kumakain ng rice. I do eat rice. Pero lesson lang. We have to lessen our rice intake kasi nga, it's not good for our body kapag too much. And so, what's number 3? Number 3 is exercise. Exercise regularly. So, as yung age natin nadadagdagan, yung katawan natin, yung metabolism natin, yung energy natin, nagle-lessen na rin. So, mas difficult na mag-exercise. Okay? Pero, we need to push ourselves. Dahil kung hindi mo ipupush yung sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Kaya nga tayo tumataba dahil we think of yung difficulty. Dahil yung katawan mo hindi na sumasabay. Ayaw nang gumalaw kasi it's difficult na nga as you age, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing mag-intense exercise ka. You can do minimal, like very simple and basic exercises. So ako kasi syempre magkakaiba naman tayong lahat ng personality, magkakaiba tayo ng katawan. So depende sa kaya ng katawan ninyo. So for me, hindi ko masasabing very intense, pero dahil nga nagma-martial arts ako, my exercises are a little bit more intense than usual. So, dahil mayroon akong bini-maintain na conditioning, body conditioning. So a little bit of your exercises, add up your healthy eating habits, and drinking lots of water every single day. That is the main basic important way of healthy living. Diba? So that's true. And lastly, anong ating pinaka-last? Mental health. So kapag ang mental health mo is hindi rin healthy, hindi ka din magiging productive. So, hindi rin magiging organized ang day mo, hindi magiging organized ang work mo, dahil lagi kang stress, magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng depression. Kaya, importante din ang ating mental health. And, so, all in all, ang ating wellness ay importante. Hindi lang physically healthy ka, dapat mentally healthy ka din. Dapat isipin mo palagi yung mga blessings mo, kung ano yung mga nakakapagpasaya sa'yo, kung ano yung mga nagbibigay ng importansya sa'yo, at huwag kang tumutok sa mga toxic ng buhay. Kasi hindi yan mawawala. Part of our life. Hindi mawawala yung problema. Ang ganda ng ibon. Of almost everything na hindi pa nangyayari na pinoproblema na natin. So, we have to be grateful kung ano man ang meron tayo. Ganun yun. So, mental health is like more on being thankful and being grateful sa lahat ng mga ibinibigay or blessings ni God sa atin. Kasi kung iisipin mo or you're going to compare yourself sa ibang tao, yung ibang tao na yun na pinagko-comparean mo ay same thing. They also go through with the same kind of situation because this is human. This is our human body. Ganon yung katawan natin. Whatever you have, hindi tayo nasa-satisfy. Now, we have to figure it out how to handle that kind of emotion. O, diba? So, this vlog of mine today is more on wellness. Kasi nakikita nyo sa aking mga vlogs, I do a lot of exercises. I have my martial arts activity and I love it. And it helps me kasi maraming naitulong sa aking buong pagkatao, not just physically. It changes my whole being. Maraming naging benefits sa aking buong pagkatao. So, not just physically and also mentally. Ganon. So, every time na ginagawa ko ang aking training, ginagawa ko ang aking martial arts,
I always aim of something, and then it makes me a different person. Parang nagkakaroon ako ng more worth, and I always look forward into to doing something. Lagi ko kasi challenge ang sarili ko, and at my age, it's very challenging to keep up. Kasi, syempre, tumatanda na tayo. Pero, it's always satisfying na every training ko, I feel like, oh, I achieved something today. I became productive again today. Because I know sa sarili ko na at my age, meron akong natatackle, meron akong nahahandle. And this kind of challenges na I bring to myself, alam ko sa sarili ko na overcome ko sila, nakakaya ko sila. So this is how I handle my mental health. This is how I handle my physical health, and also yung satisfactory. Yeah, yung nagiging satisfied ka sa mga ginagawa mo sa buhay. Kasi if wala ka ng gano'n, yung wala kang nilulook forward, yan na pumapasok ang stress, depression, toxic, kasi magtututok ka sa mga this thing. It's a waste of time. Pero kung meron kang something na pinagkakaabalahan, like just to make yourself healthy, it's important na magiging, if you want to make yourself healthy, doon mo focus yung kaisipan mo, and then everything will follow. Okay. So that's it for today's video. Best investment is our health, ang ating kalusugan. Bago mo isipin ang mga businesses, yung mga kung ano-anong mga gusto mong investment para kumita, para mas maging maayos ang buhay, isipin mo muna yung katawan mo, yung health mo, yung kalusugan mo. Kasi if you're not healthy, hindi ka magiging productive dahil hindi makikisama yung katawan mo. So, susunod na aking mga videos, I will share my passive income. I will share how I save my money. I will share where I put my earnings. Ganyan. So, hanggang dito na lang. And please do not forget to subscribe, like, and share.